At nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content mga tropa ko. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako konektado sa kahit na anong internet service provider. Lahat ng mga sinishare ko dito base lang sa mga experience ko. Eto nga yung magiging content natin mga tropa. May nag-comment lang dito sa ating YouTube channel. Sabi niya, if natapos na daw yung 24 months na kontrata and bigla na lang daw kasi silang umuwi sa province, hindi na nila naasikaso, papaano daw yung gagawin? Mga tropa ko, wala tayong magiging excuse dyan. Ang mangyayari pa rin dyan, tuloy-tuloy pa rin yung pinaka-billing mo or kung sino man yung gumagamit ng internet mo dun sa location. Kung may gagamit doon, halimbawa nasa apartment ka and pangalan mo yung nakaregister dun sa isang apartment na may internet na inalisan mo, magkakaroon pa rin sila ng internet hanggang sa ma-disconnect. And syempre tuloy-tuloy yung billing nun hanggang sa maputulan na talaga or mawala na talaga ng internet dahil hindi ka nagpa-disconnect. Ganun talaga yung possible na mangyayari sa'yo 100%. Kaya kung ako sa'yo mga tropa ko, wala namang excuse dyan kay Converge. Napakarami na nilang branches. Nationwide na yung merong Converge from north to south sa pagkakaalam ko, no? And eto, nandito tayo sa Converge fiber.ph/branches. Makikita ninyo dito nakapin sa Google Map nila dito yung mga branch kung saan merong office ni Converge. Kung hindi nyo siya maasikaso sa online, pwede kayong magpunta and I highly recommend na magpunta talaga kayo sa pinaka-office ni Converge para masettle ninyo or kung ano yung mangyayari. Kapag naman kasi talaga, halimbawa natapos mo na yung 24 months mga tropa, ang mangyayari doon month to month basis na yan. Wala ka ng 24 months na lock-in period. Not unless meron kang pinil-upan na alam mo yung speed boost. Yan yung trap ni Converge mga tropa Kapag ka in-approve nyo or nagpa-speed boost kayo, may mga lumalabas na ganyan sa email and nanonotify kayo and nagtitrending din yan yung mga, alam nyo yung mga speed boost. Kapag ka pinayagan nyo sila na i-speed boost kayo, kahit na natapos na yung 24 months ninyo, may extend yan ulit ng 24 months kapalit ng speed boost na marireceive ninyo. Nakalagay yan dun sa approval ninyo, dun sa inaccept ninyo na notice. Kapag katapos ng 24 month to month basis na yung pinaka-lock-in period niyan. So kapag ka pumunta ka nga sa probinsya, asikasuhin mo na sa online and napakadali lang din naman, mag-i-email ka sa customercare@convergeict.com and yung pinaka-requirement kailangan mong gumawa ng letter of request na ipapa-terminate mo na yung pinaka-internet mo and syempre i-follow up mo ng i-follow up yon, pero at least naka-send ka sa kanila. Yun ang pinaka-importante kasi medyo matagal nila maasikaso yan. Minsan 2 weeks pa sila bago mag-reply dun sa pinaka-email mo. And ulitin ko lang, no, kapag mag-i-email ka, kailangan mo ng letter of request na naka-indicate doon na ipapa-terminate mo na dahil hindi mo nagagamitin and syempre kailangan mo ng valid ID kung ikaw yung nakalagay na account name doon sa pinaka-Converge na bill mo and proof ng account na wala ka ng outstanding balance. Kung iniwan mo na may internet pa yon and syempre kung medyo tumagal na ng ilang buwan, magkakaroon yon ng billing. Kailangan masettle mo yon and kailangan mong picturean din yung pinaka-modem para makita or yung picture ng modem na merong nakasulat na serial number and MAC address dun sa pinaka-modem mo. Ganon yung gagawin mo mga tropa. Pero kung medyo malapit ka naman, kung dyan sa province mo merong, alam mo yon na branch ni Converge, magpunta ka na lang. Punta ka lang dito sa website nila, enter mo dito sa branch location, sabihin mo halimbawa nasa Davao ka na. So eto, meron silang branch dito around sa Rojas Night Market, nakikita nyo naman. So kung halimbawa nasa Bohol naman kayo mga tropa, meron din yan dito. Ayun sa Tagbilaran banda. And so on and so on kung saan ka mang probinsya naroroon, no? Napakadami naman dito. Pero kung wala talagang chance na magpunta ka sa, alam mo yon, sa pinaka-branch nila, wala kang ibang magagawa kundi mag-email na lang. Ayun na lang yung gawin mo and panoorin mo na lang yung kabuuan na details kung paano magpa-disconnect ng internet. Ito yung version na 2025. Ginawan ko to ng content few months ago. Ayun panoorin mo na lang to, ilalagay ko na lang sa description para mas maintindihan mo. So sana kahit papano naliwanagan ka kasi si Converge na lang talaga yung makakasagot sa'yo and
alam ko itong mga pinagsasabi ko talagang makakatulong to para simulan mo mga tropa. And kung hindi mo naman papansinin yan, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng track record na meron kang unpaid na billing na ganyan. And maapektuhan yung credit score mo. And alam mo siguro yung sa GCash, di ba may mga credit score dyan. And kung alam mo yung Bank Association of the Philippines, may mga ganyan tayo dito. Kung meron kayong mga outstanding balance na ganyan, and siguro kung mag-a-apply ka ng mga credit card, makaka-apekto yan sa iyong credit score and maaaring hindi ka ma-approve or mababa yung approve rate mo. Ganyan talaga yung mga mangyayari sa'yo na possible kung hahayaan mo na lang yan, kung hindi mo ipapaklear yung iyong pangalan. Pero nasa sayo pa rin yan mga tropa. Sana nakatulong ako. Kung meron pa kayong mga katanungan mga tropa, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Dito na natin ito tapusin. Like, share, and subscribe. Goodbye. Chill lang, relax, ngiti.